Napregi ng boyfriend ko ang ex-wife niya. Hindi ko kailanman inakala na darating ako sa puntong kailangan kong ikwento ang buhay ko sa ganitong paraan. Parang isang babala, parang isang paalala, o baka isang huling pagtatangka para maintindihan kung saan ako nagkamali. Kung babalikan kong simula, wala namang masyadong drama, walang agawan, walang third party, walang sabit. Iyon ang akala ko. 3 taon nang hiwalay ang boyfriend ko at ang legal niyang asawa nang magkakilala kami. Hindi sila nagsasama sa iisang bahay. Matagal nang may sari-sariling buhay at ayon sa kanya, matagal na ring patay ang relasyon nila bilang mag-asawa. Ang tanging nag-uugnay na lang daw sa kanila ay ang anak nila. Naniwala ako. Bakit hindi? Wala naman akong nakitang dahilan para magduda noon. Nagkakilala kami 2 taon na ang nakalipas. Simple lang, walang fireworks, walang drama. Nagsap lang kami, nagkwentuhan tungkol sa trabaho, sa pagod ng araw-araw, sa mga pangarap na hindi pa natutupad. Hanggang sa naging araw-araw ng usapan at hindi ko na malayang nahuhulog na pala ako. Sa simula malinaw ang lahat. Sinabi niya agad ang sitwasyon niya. May anak, may asawa pa sa papel, pero hiwalay na sa totoong buhay. Tinanggap ko yun. Hindi madali, pero pinili kong intindihin. Mahal ko siya at naniwala akong sapat na yun. Maayos ang unang taon namin. Masaya, tahimik, parang normal na relasyon. Naglipat kami sa iisang bahay. Doon ko unang naranasan ang pakiramdam na may inuuwian ako. Ako ang nag-aasikaso ng bahay, nagluluto, naglilinis. Hindi dahil inutos niya, kundi dahil gusto ko. Gusto kong maramdaman niyang may tahanan siyang babalikan. Isang lugar na hindi puno ng sakit, sigawan at lumang alaala. May trabaho ako at may trabaho rin siya. Hindi kami mayaman, pero sapat ang kinikita para mabuhay ng maayos. Sa isip ko, unti-unti naming bubuuin ang sarili naming mundo. Hanggang sa unti-unti ko ring napansin ang mga bagay na ayokong aminin noon. Halos kalahati, minsan higit pa, ng sahod niya, diretso sa anak at sa ex-wife niya. Wala akong reklamo nung una. Responsibilidad niya yon bilang ama. Naiintindihan ko. Pero habang tumatagal, parang hindi nakalahati. Parang halos lahat. Kapag sweldo day, kita ko kung paano niya inaayos ang pera niya. Magkano ang ipapadala, magkano ang matitira. At kadalasan, yung matitira ay halos wala na. Ako ang sumasalo sa renta. Ako ang nagbabayad ng kuryente at tubig. Ako ang bumibili ng groceries. Ako ang gumagastos sa pang-araw-araw. Ang sahod ko, para sa aming dalawa. Ang sahod niya, para sa pamilya niya. Yung pamilyang hindi na raw niya kinabibilangan. Sinubukan kong maging understanding. Sinabi ko sa sarili ko, temporary lang to. Paglaki ng anak niya, gagaan din. Pero habang ako, palubog ng palubog sa responsibilidad, siya naman parang nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo at pareho akong hinihila pababa. Kapag nag-aaway kami, palagi siyang umaalis. Hindi para uminom, hindi para magbisyo. Pumupunta siya sa anak niya. Doon daw siya kumakalma. Doon daw niya naaalala kung bakit kailangan niyang magsikap. At ako, naiiwan sa bahay, tahimik, mag-isa. Nagtatanong sa sarili kung ako pa ba ang partner o isa na lang kung pansamantalang pahinga. May mga gabi na uuwi siya na parang may bigat sa balikat. Hindi ko agad tinatanong,
Ayokong magmukhang selosa, ayokong magmukhang insecure. Pero ramdam ko, may distansya, may lihim. Hanggang isang araw umuwi siya na ibang itsura. Hindi galit, hindi pagod. Parang may sasabihin siyang ayaw niyang sabihin. Umupo siya sa harap ko, tahimik. Tapos bigla niyang sinabi, napregi ko siya. Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko agad naintindihan. Sino? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Yung asawa ko. Hindi ko alam kung ilang segundo akong natahimik. Hindi ko alam kung huminga pa ba ako. Ang alam ko lang, parang may pumutok sa loob ko. Halo ng sakit, galit at pagkabigo. Nag-cheat ka, sabi ko. Umiling siya. Hindi galit, hindi rin nagsisisi. Paano ko nag-cheat? Kasal pa rin kami. Parang sinampal ako ng katotohanang ayaw kong marinig. Oo nga, kasal pa rin sila. Legal. Sa mata ng batas, asawa niya pa rin yun. Pero sa puso ko, ako ang partner niya. Ako ang kasama niya araw-araw. Ako ang inuuwian niya gabi-gabi. Paulit-ulit kong sinabi na niloko niya ako. Paulit-ulit din niyang sinabi na hindi. Na sinasabi lang daw niyang totoo. Na hindi raw sila magbabalikan. Na co-parenting lang daw. Kahit sa pangalawang anak. Pangalawang anak. Isang salitang parang kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa akin. Sabi niya, sa akin pa rin daw siya uuwi. Sa akin pa rin daw siya tatanda. Ako pa rin daw ang partner niya sa buhay. Pero paano naman ako? Paano ako kung halos wala na siyang naiuuwing pera? Paano ako kung ako nang gumagawa ng lahat? Emosyonal, pisikal, pinansyal? Paano ako kung habang binubuo ko ang buhay namin, binubuhay pa rin niya ang pamilyang iniwan daw niya? Sa bawat buwan na lumipas, mas ramdam ko ang bigat. Mas ramdam ko ang pagiging pangalawa. Hindi lang sa papel, kundi sa desisyon, sa oras, sa pera, sa puso. Mahal ko siya, totoo yun. Pero mahal ko rin ang sarili ko. At doon ako napaisip, hanggang kailan ko kayang maging intindi? Hanggang kailan ko kayang tanggapin na ako ang sumasalo habang siya, hati-hati ang buhay? Hindi ko alam kung ako ang mali. Hindi ko alam kung may tama sa sitwasyong ito. Ang alam ko lang, may mga taong legal pa rin sa papel, pero matagal nang patay sa puso. At may mga taong buhay sa puso, pero walang karapatan kahit masaktan. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang tanong na hindi ko masagot. Kung ikaw ang partner niya sa buhay, pero hindi ikaw ang pamilya niya, saan ka lulugar?